Isang mapagpalang araw po sa inyo, Misteri. Nais ko pong ibahagi sa inyong lahat ang isang kwentong kababalaghan. Tungkol ito sa mag-asawang magsasaka na hindi nabiyayaan ng anak. Tawagin na lang po natin sila sa pangalang Tatay Andres at Nanay Ising. Malawak ang lupain na minana ni Tatay Andres mula sa kaniyang mga magulang. Kaya naman hindi sila naghirap masyado sa buhay. Subalit sa kabila ng kanilang kasaganahan, isang bagay ang hindi nila nakuha. Ang pagkakaroon ng sarili nilang anak. Ako nga po pala si Darwin at magbabahagi po ako sa inyo ng isang kwentong kababalaghan. Maagang nagsama sa buhay sina Tatay Andres at Nanay Ising. Nasa 20 anyos pa lamang sila nang magsimulang bumuo ng pamilya. Masipag silang mag-asawa. Magkasama nilang sinasaka ang kanilang lupa at ibinibenta ang mga ani sa bayan. Pero paglipas ang ilang taong pagmamahalan, hindi sila nabiyayaan ng anak. Hanggang sa sila'y tumanda, natanggap na nila ang kanilang kapalaran. Habang nag-uusap ang dalawa isang umaga, napag-usapan nilang muli ang kanilang sitwasyon. Nakakalungkot, mahal. Mukhang tatanda na lang tayo nang tayong dalawa lang ang magkasama. Marahil gano'n na nga ang ating tadhana, Andres. Ang iniisip ko lang, kapag wala na tayo, maiiwan na lang ang lupang mainana mo mula sa iyong mga magulang. Kung sana lang noon pa tayo nagpatingin sa doktor. Pero ngayon, wala na. Matanda na tayo. Ngayon pa ba tayo magsisisihan? Hindi man tayo nagkaanak. Masaya pa rin ako dahil ikaw ang naging asawa ko. Ganoon din naman ako, Ising. Baka si Batik na lang ang magmana nitong lupa. Si Batik po ang alaga nilang aso, Misteri. Pinangalanan nila itong ganoon dahil may batik na itim sa kanyang kaliwang mata. Matagal na nilang kasakasama sa bahay at parang bahagi na rin ito ng kanilang pamilya. Oo nga, isa pa yan. Nakakaawa naman niyang si Batik kung maiiwan siyang mag-isa. Huwag ka na munang magsalita ng ganyan. Tara na't magtungo na tayo sa bukid bago tayo abutin ng tanghali. Sige na nga. Tulungan mo muna akong tumayo. Sige, humawa ka dito sa kamay ko. Batik, tara na. Habang abala ang mag-asawa sa bukid, biglang tumahol si Batik. Noong una, inakala nilang may nakitang daga o ibang hayop ito. Pero nang mapansin nilang lumalapit ito sa kanila, tila ba may gustong ipahiwatig. Bahagya silang nag-alala. Kasi Misteri, tatahulan sila ni Batik, tatakbo palayo at muli silang babalikan. Abay, parang may problema si Batik. Oo nga pansin ko rin. Mabuti pang sundan na lang natin siya. Sinundan nga nila ang aso, Misteri. Habang papalapit sila, may narinig silang kakaibang tunog. Hindi lang tahol ni Batik, kundi iyak ng sanggol. Nagkatitigan ang mag-asawa. Hindi makapaniwala sa kanilang narinig. At nang makita nila ang tinatahulan ni Batik, napanganga sila sa pagkagulat. Ito ay isang sanggol, iniwan sa gitna ng bukid.
Diyos por santo, Andres! Isang sanggol! Pero nang buhati ni Tatay Andres ang sanggol, may napansin ulit sila. May isa pang sanggol sa tabi nito. Natatakpan lamang ito ng isang basahan. Andres, kambal sila! Mahabaging langit! Sino naman ang walang pusong nag-iwan sa kanila rito? Habang buhat-buhat ng mag-asawa ang dalawang sanggol, nagpalinga-linga sila, umaasang makikita ang sinumang nag-iwan sa mga ito. Pero wala silang nakita. Sa huli, nagpasya si Tatay Andres. Mabuti pang iuwi natin sila sa bahay. Agad namang sumang-ayon si Nanay Ising at doon nagsimula ang isang hindi malilimutang kabanata sa kanilang buhay. Matapos dalhin sa kanilang bahay ang kambal, maingat silang inilapag ng mag-asawa sa kanilang kama. Pinagmasdan nila ang dalawang sanggol, tila hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Andres, mukhang mababait ang mga sanggol na ito. Oo nga, Ising. Para silang mga anghel. Ngunit napansin ni Nanay Ising na tila may dumi sa muka ang isa sa mga sanggol. Teka, mukhang may putik itong isa. Inaputikan mo ata habang binubuhat mo, Andres. Oo nga. Halay, kumuha ka ng malinis na tuwalya at punasan natin. Pero nang sinimulan nilang linisin ang mukha ng sanggol, saka lang nila napagtanto, hindi ito dumi, hindi ito putik, kundi isang balat. At dahil doon, naging palatandaan nila ito sa kambal. Tinawag nilang balat ang isang sanggol, habang ang isa naman ay tinawag nilang tisoy dahil sa makinis at maputi nitong balat. Gusto sanang ipagbigay alam ni Tatay Andres sa mga otoridad ang tungkol sa natagpoang kambal, pero mariing tinutulad ito ni Nanay Ising. Andres, isang biyaya ito mula sa may kapal. Baka ito na ang kasagutan sa ating matagal ng dasal na magkaroon ng anak. Naiintindihan kita, Ising. Pero paano kung may magulang ang kambal na ito? Marahil hindi pa sila handa sa pagiging magulang, kaya nagawa nilang iwan ang mga bata. At paano kung ibalik natin sila at gawin lang ulit nila ang pag-abandona sa mga kawawang batang itaaber? Hayaan na muna natin silang manatili dito. Kung may maghanap, saka na lang natin isauli. Hindi ko alam, Ising, kung tama ba yung gagawin natin. Tingnan mo sila, Andres. Hindi ka ba nabibighani sa itsura nila? Ising, gustong-gusto ko sila. Pero ito ang usapan natin, ha? Kapag may naghanap sa kanila, walang pag-alinlangan natin silang ibabalik sa kanilang tunay na pamilya. Oo na, Andres. Oo, sige. Lumipas ang isang linggo at lalo pang napamahal ang kambal sa mag-asawa. Maging si Batik, ang kanilang aso, ay naging malapit sa mga bata. Sa tuwing uuwi sila mula sa bukid, napapawi ang kanilang pagod dahil sa saya sa mga sanggol. Sa wakas, pakiramdam nila ay buo na ang kanilang pamilya. Isang gabi, nagising si Tatay Andres sa ingay na nagmumula sa kanilang manukan. Kasabay nito, narinig din niya ang sunod-sunod na tahol ni Batik sa labas. Agad siyang bumangon, kinuha ang kanyang gulok at lumabas upang tingnan kung may mabangis na hayop na sumasalakay sa kanilang kulungan. Ay, Batik, ano bang nakikita mo dyan at panay ang tahol mo? Nang lumapit siya sa kulungan, may napansin siyang mabilis na anino na tumakbo palayo.
Dali-dali niyang binuksan ang kulungan at tumambad sa kanya ang isang manok na patay na. May malalim na sugat sa leeg nito. Nagulat at naguluhan si Tatay Andres. Parang may mabangis na hayop na biglang nakapasok sa kanyang manukan. Pinulot niya ang patay na manok at agad na isinara ang kulungan. Pero habang patalikod na siya, nanlaki ang kanyang mata nang mapansin niya sa gitna ng kanilang malawak na lupain ang isang figura ng tao na nakatayo at nakatitig sa kanya. Dali-dali niyang tinanggal ang tali ni Batik. Balak niyang dalhin ito roon, pero sa isang iglap, nawala bigla ang figura. Kinusot niya ang kanyang mga mata, inaakalang guni-guni lamang ito. Pagbalik niya sa kanyang silid, napansin niyang isa lang ang natitirang kambal sa tabi ni Nanay Ising. Kinabahan si Tatay Andres at agad hinanap ang isa pa. Laking gulat niya nang makita niyang nasa ilalim ito ng kanilang higaan. Madungis at tila punong-puno ng lupa ang katawan at damit. Ano bang nangyari sa iyo, Violet? Inisip na lamang niya na baka nadumihan lang ito dahil inaalikabok na rin ang ilalim ng kanilang higaan. Kinaumagahan, habang masaya silang nag-aalmusal kasama ang kambal at si Batik, ikinuwento ni Tatay Andres kay Nanay Ising ang nangyari kagabi. Ising, nakakita ako ng tao sa gitna ng bukid kagabi. At saka ilang si Balat, natutulog sa sahig. Punong-puno pa nga ng lupa pagkagising ko. Sigurado ka ba dyan? Baka naman pagod lang yan. Kaya't kung ano-ano ang mga nakikita mo. Nagkibit balikat na lamang si Tatay Andres at binaliwala ang mga nangyari kagabi. Lumipas ang mga linggo at buwan. Habang lumalaki ang kambal, lalong napapamahal sila sa mag-asawa. Punong-puno ng saya ang puso ng dalawang matanda. Sa mga oras na yon, wala na silang ibang hihilingin pa, kundi ang kaligtasan at kasiyahan ng kanilang mga anak. Pero misteri, kasabay ng saya, mas madalas nang magising si Tatay Andres sa gabi at tuwing titingin siya sa labas, nakikita niya ang figura ng isang tao sa gitna ng kanilang lupa. Sa bawat pagkakataong yun, palagi itong nakatingin sa kanilang bahay. Sa takot na pag-isipan siyang baliw, hindi na lang niya ito binanggit kay Nanay Ising. Tutal, wala rin naman siyang nakikitang ginagawang masama ng lalaki o kung sino man ang nagmamasid sa kanila. Ngunit may isa pang bagay na kanilang napansin. Habang lumalaki ang kambal, may kakaibang nangyayari sa kanilang itsura. Si Balat, na may maitim na palatandaan sa muka, ay lalo pang lumalaki ang balat nito. Samantalang si Tisoy, lalo pang pumuputi at nagiging makinis ang kanyang balat. At hindi lamang itsura ang nagbago sa kanila, nag-iba rin ang kanilang mga kinakain. Si Tisoy ay walang pinipiling pagkain. Kinakain ang kahit anong ihanda sa kanila. Pero si Balat, tila mapili at ayaw sa maalat. Kanin at gatas lamang ang kanyang madalas kainin. At higit sa lahat, hindi rin siya madaling magutom. Kahit konting pagkain lang ang kanyang kainin, tila hindi siya nauubusan ng lakas. Lumipas pa ang ilang buwan at natutong maglakad ang kambal. Mas lumakas ang kanilang kakulitan, kaya mas naging mahirap ang pag-aalaga sa kanila. Dahil rito, si Tatay Andres na lang ang nagpupunta sa bukid, habang si Nanay Ising naman ang naiiwan upang bantayan ang kambal. Isang hapon, pagka-uwi ni Tatay mula sa bukid,
Nadatnan niyang bagong gising si Nanay Ising. Oh, nakatulog ka pala, Ising. Napagod ka ba sa pagbabantay ng kambal? Hindi ko nga alam, Andres. Tuwing aalis ka papunta sa bukid bigla akong tinatamaan ng matinding antok at hindi ko mapigilang makatulog. Mabuti naman at hindi nadidisgrasya ang kambal kahit tulog ka. Ayun na nga ang pinagtataka ko. Pinagtataka? Ano yun? Kapag nagigising ako, si Tisoy lang ang katabi ko sa higaan. Pero si Balat, palaging nasa ilalim. At madalas, marumi siya. Parang gumapang sa lupa. Yan nga rin ang napansin ko sa batang iyan. Baka mahilig lang talaga siya sa ilalim ng higaan. Siguro mas komportable sa roon. Malamig kasi, gawa ng may siwang sa sahig. Ang bahay ng mag-asawa ay isang simpleng kubo, gawa sa kawayan at pawid. Ang sahig nito ay yari sa manipis na kawayan na pinagtagpi-tagpi, kaya may mga maliliit na siwang sa pagitan. Ang inaalala ko lang, baka kung anong mangyari sa kambal habang natutulog ako. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may masamang mangyayari sa kanila. Kaya nga, magpahinga ka ng maaga para hindi ka madaling mapagod kinabukasan. Sa tingin mo ba dahil lang sa pagod ko yan? Oo, at huwag ka nang mag-isip ng kung ano. Kasi mula ngayon, ako na ang magluluto sa gabi para makapagpahinga ka agad. Akin na nga muna yung kambal gusto ko nang makapaglaro sa kanila. Tuwang-tuwa ang mag-asawa sa patuloy na paglaki ng kambal. Isang gabi, mahimbing na natutulog si Tatay Andres nang bigla siyang maalimpungatan sa pag-uga sa kanya ni Nanay Ising. Andres! Andres! Gising! Ano ba yun? Ang dilim pa, Ising! Medyo papungay-pungay pa ang mata ni Andres habang tinititigan ang kanyang asawa. Pero agad siyang napabalikwas nang makita ang takot sa mukha ni Nanay. Anong nangyari? May ibang tao ba? Hindi, Andres! Diyos ko! Nanginginig ang boses ni Nanay Ising habang tumutulo ang kanyang luha. Ising! Umayos ka nga! Ano ba yung nakikita mo? Tingnan mo ang manukan, Andres! Agad silang lumabas ng bahay. Pagtapat nila sa manukan, halos manlumo ang mag-asawa sa kanilang nasaksihan. Misteri. Si Balat kasi, isa sa kanilang kambal, ay nakaupo sa loob ng kulungan at abala sa pagkain ng isang patay na manok. Diyos ko! Ano itong nangyayari? Napayakap si Nanay Ising kay Andres, nanginginig sa takot habang umiiyak. Ibig sabihin, siya ang pumapatay sa mga manok ko nitong mga nagdaang gabi. Sabihin mong hindi totoong nakikita natin, Andres. Diyos mia! Nang matapos kumain si Balat, mabilis itong tumakbo pabalik sa loob ng bahay. Sinundan agad ito ng mag-asawa at nakita nilang mahimbing na itong natutulog sa ilalim ng higaan, tulad ng dati. Pero ngayon, malinaw na sa kanila ang dahilan kung bakit palaging marumi at puno ng lupa ang katawan ng bata tuwing umaga. Hindi nakatulog ang mag-asawa ng gabing yun. Kinaumagahan, habang tahimik nilang pinagmamasdan si Balat, mukha itong isang normal na bata. Walang bakas ng kung anong nakita nila kagabi. Sa tingin mo ba, dapat tayong humingi ng tulong sa iba? Anong ibig mong sabihin, Andres? Baka hindi normal ang batang inaalagaan natin. Andres, ilang buwan na natin silang inaalagaan. Tapos, ganyan ang iniisip mo. Ang akin lang
baka may makatulong sa atin. At syempre, iniisip ko rin ang kalagayan mo. Basta, tao ang mga batang ito, Andres. Mga anak natin. Huwag kang gagawa ng desisyong hindi ko magugustuhan. Iniisip ko lang naman ang kapakanan natin, Iseng. Lalo ka na. Kasama mo sila tuwing wala ako. Basta, para sa akin, ang helang kambal na ito. Tutol man si Tatay Andres, minabuti niyang sundin ang kanyang asawa. Kaya hinayaan na lang nilang gabi-gabi ay nag-iingay ang mga manok at kinabukasan ay mahahanap nila si Balat sa ilalim ng higaan, marumi at tila walang nangyari. Ang kinasasabik nilang pamilya ay tila naging isang misteryo na hindi nila kayang ipaliwanag. Ang mas lalong nakakapagtaka para sa mag-asawa ay kung bakit si Balat lang ang may kakaibang gawi, samantalang si Tisoy ay lumalaki bilang isang normal na bata. Isang gabi, habang mahimbing ang tulog ng mag-asawa, nagising na naman si Tatay Andres sa malalakas na tahol ni Batik. Dahan-dahan siyang bumangon. Nagtaka kung bakit tila tahimik ang kambal. Mahimbing na natutulog parehas sa kanilang tabi. Pero si Batik, bakit hindi siya mapakali? Sino kaya ang tinatahulan niya? Hanggang sa biglang may narinig si Tatay Andres na kaluskos mula sa kanilang silong. Sinubukan niyang tingnan ito, pero napakadilim. Lumuhod siya at inilapit ang muka sa siwang ng sahig upang aninagin kung ano o sino ang nasa ilalim. Doon misteri, muntik na siyang mapasigaw nang makita niya ang nanlilisik na mga mata na nakasilip pa itaas, diretsong nakatitig sa kanya. Dahil sa sobrang takot, tuluyan ang napasigaw si Tatay Andres, dahilan upang magising si Nanay Iseng. Ah! Diyos ka! Ano ba yan, Andres? Nakakagulat ka naman! Agad dinampot ni Tatay Andres ang kanyang itak at nagmamadaling lumabas ng bahay upang harapin ang kung anumang nasa ilalim ng kanilang kubo. Pinakawalan niya rin si Batik upang tulungan siya. Pero laking pagtataka niya nang makita niyang takot na takot ang aso. Ayaw lumapit sa silong. Nagdasal muna si Tatay Andres bago dahan-dahang sumuot sa ilalim ng bahay. Pero nang panahon na yon ay wala na siyang nadatnan. Andres, ano bang ginagawa mo dyan? Nagulat siya nang malamang sinundan na pala siya ng kanyang asawa. May nakita akong nakasilip mula sa sahig kanina. Nanlilisik pa nga yung mga mata. Mata? Sigurado ka bang hindi lang sa hayop yon? Hindi ko rin alam Masyadong madilim. Pero baka nga. Pinagmasdan pa ulit ni Tatay Andres ang paligid. Pilit inaalala ang itsura ng matang nakita niya. Sige. Bumalik na lang tayo sa loob. Bagamat sinusubukan niyang kumbinsihin ang sarili na baka nga guni-guni lang ang lahat, may isang bagay na hindi maitatanggi. May kakaibang nangyayari sa kanilang tahanan at ang sagot ay maaaring nasa isa sa kambal na kanilang inaalagaan. Isang tahimik na gabi habang magkasalong naghahapunan sina Tatay Andres, Nanay Iseng at ang kambal. Isang tinig ang pumukaw sa kanilang atensyon. "Tao po! Tao po!" Napatingin si Nanay Iseng kay Tatay Andres. Kita sa mukha nito ang pagtataka. May tao yata sa labas. Bihira lang ang may dumaan dito sa lugar natin. Oo nga,
Sandali. Titingnan ka. Lumabas si Andres upang tingnan ang bisita. Ilang minuto na ang nakalipas pero hindi pa bumabalik si Tatay Andres. Kaya't hindi na nakatiis si Nanay Ising at sumunod siya sa labas. Andres, sino ba siya? Sa kanyang paglapit, nakita niya ang isang babae na seryosong nakikipag-usap kay Tatay Andres. Nakita niya na may bumabagabag sa kanyang asawa. Kita iyon sa kanyang malamlam na muka. Ising, eto nga pala si Helen. Ang sabi niya, siya raw ang ina ng kambal. Parang gumuho ang mundo ni Nanay Ising sa mga narinig. Ano? Totoo bang ikaw ang ina ng mga anak namin? Kamusta po kayo? Ako nga po pala si Helen, ang tunay na ina ng kambal na inyong inaalagaan. Bakit? Anong kailangan mo sa kanila matapos mo silang iwan sa gitna ng bukid? Mahabang kwento po, pero sigurado akong alam niyo na ang ibig kong sabihin. Hindi kita maintindihan, Ineng. Mas mabuting linawin mo. Alam kong nakita niyo na hindi normal ang mga kambal. Doon nagsimulang ilahad ni Helen ang kanyang lihim. Ayon kay Helen, siya ay may lahing aswang. Ang kanyang ina ay isang purong aswang, habang ang ama naman niya ay isang ordinaryong tao. Sa kasamaang palad, nahulog siya sa isang lalaki at nagkaroon sila ng relasyon, at ang lalaki rin palang ito ay isa ring aswang. Nagkaroon na nga ng bunga ang kanilang pagmamahalan, at ito nga ang kambal. Nang malaman niya ang balak ng lalaki na gawing tagapagmana ng kanilang lahi ang mga anak nila, ay nagtangka siyang ilayo ang mga ito. Sa desperasyon, iniwan niya ang kambal sa gitna ng bukid, umaasang hindi sila matatagpuan ng ama. Pero hindi niya inaasahan na may makakakita at mag-aalaga sa mga ito. Kung ganoon, ang aswang na nakita ko sa silong ng bahay nung isang gabi, siya ang ama ng kambal. Marahil nga po, Tay. Ilang beses na niyang hinanap yung kambal at ngayon natunto na nila kayo. Pero bakit si Balat lang ang ganito? Bakit hindi si Tisoy? Balat at Tisoy? Iyon ang ipinangalan muna namin sa kanila. May kakaibang katangian kasi ang bawat isa sa kanila. Kung ganun, si Balat lang ang nagmana ng lahi ng ama niya. Si Tisoy, isang normal na bata. Napabuntong hininga naman si Tatay Andres. Mas mabuti pang pumasok tayo sa loob. Dito na muna tayo mag-usap ng mas maayos. Isa pa, gusto mong makita ang kambal, hindi ba? Nang makita ni Helen ang kambal, hindi niya mapigilang maluha. Agad niyang niyakap ang mga anak, habang sina Nanay Ising at Tatay Andres ay nakamasid lamang. Ramdam ang halong saya at lungkot. Kahit hindi ko sila kadugo, itinuring ko silang tunay kong anak. Ako rin naman, Ising. Mahal na mahal ko na ang dalawang iyan. Nakakalungkot lang isipin na kukunin na sila ng kanilang tunay na ina. Dapat tayong maging masaya para sa kanila. Para rin naman yun sa kabubuti at kasiyahan nila. Napasulyap naman ang mag-asawa sa kambal. Gusto ko pa sanang palitan ang pangalan nila, Andres. Talaga? May naisip ka na bang ipangalan sa kanila? Pero misteri, bago pa makasagot si Nanay Ising, ay biglang nagsalita si Helen. Maraming salamat po sa inyo, pero kailangan ko na po talagang ilayo ang mga anak ko. Delikado na po rito para sa inyo. Pati kayo, baka pwede kayong mapahamak. Naputol ang usapan nang biglang tahulan ni Batik ang labas ng bahay.
parang may tao sa labas. Oo nga, at mukhang galit na galit si Batik, Andres. Sino kaya iyon? Ilang segundo pa lang ang nakakalipas, ay biglang may narinig silang malamig na tinig na umalingaw-ngaw mula sa labas. Tao po. Tao po. Nagkatinginan sina Nanay Ising at Tatay Andres at pati na rin si Helen. Napalunok si Helen, kita sa kanyang muka ang takot. Marahil siya na ang lalaking aswang. Sunod-sunod ang pagkatok sa pinto, sabay sa malakas na pagtahol ni Batik. Helen, magtago muna kayo sa silid namin. Agad binuhat ni Helen ang kambal at nagmamadaling pumasok sa silid. Samantala, kinuha ni Tatay Andres ang gulok at itinago ito sa likuran niya bago lumapit sa pinto. Marahan niyang binuksan ang pintuan at tumambad sa kanya ang isang binatang lalaki. Anong kailangan mo, iho? 10 oras na ng gabi. Saglit na tumahimik ang lalaki at sinipat-sipat ang loob ng bahay. Tila may hinahanap. Magandang gabi po. Ako nga ho pala si Manuel. May itatanong lang po sana ako. Ano naman ang itatanong mo sa ganitong oras ng gabi? Narinig ko po kasing may napulot kayong kambal sa gitna ng bukid. Nagkatinginan si Tatay Andres at Nanay Ising. Kapwa ni nenerbiyos. Alam nilang hindi ito isang ordinaryong pagtatanong. Doon ay nagduda na ang mag-asawa. Paanong nalaman ng binata ang tungkol sa kambal? Ni minsan ay hindi naman nila pinagsabi o pinagkalat ang pagkakakuha nila sa kambal kahit kanino. Kaya't nagsilbing babala ito kay Tatay Andres at Nanay Ising. Sigurado nga na ito ang asawang tinutukoy ni Helen. Walang pag-aalinlangan. Mabilis na hinugot ni Tatay Andres ang kanyang gulok mula sa likuran at buong lakas na itataga sa mukha ng binata. Pero mabilis itong nakaiwas at sa isang iglap, nanlisik ang mga mata nito, tanda ng matinding galit. Sinubukan muling umatake ni Tatay Andres, pero nasangga ng binata ang kanyang gulok at naitulak siya ng malakas, dahilan upang matumba siya sa sahig. Sa pagkakita nito, nagmadaling tumakbo si Nanay Ising patungo sa kusina upang kumuha ng asin at bawang. Agad niya itong isinaboy kay Manuel. Pero laking gulat niya nang tila wala itong epekto sa binata. Samantala, sa loob ng silid, nagsimulang umiyak ang kambal. Agad namang pumukaw ito sa atensyon ni Manuel at napatingin sa direksyon nila. Sa isang mabilis na galaw, agad siyang nagtungo sa kwarto. Mabilis namang bumangon si Tatay Andres upang pigilan ito, habang si Nanay Ising naman ay nagmamadaling pumunta sa labas upang pakawalan si Batik, ang kanilang aso. Pero bago pa man mapigilan ni Tatay Andres si Manuel, ay napahinto siya sa kanyang narinig. Huwag, Helen! Huwag mong gawin yan! Napalitan ng pagtataka ang galit sa mukha ni Tatay Andres. Agad siyang tumungo sa loob ng silid at doon nakita niya ang nakakatakot na katotohanan. Misteri, iba na ang anyo ni Helen. Hindi na siya mukhang tao. Sa harap nila ngayon ay nakatayo ang isang mabangis na aswang. Sa sandaling yun, naunawaan na ni Tatay Andres ang lahat. Hindi nagsabi ng totoo si Helen. Siya pala ang tunay na aswang at hindi si Manuel. Kahit anong tago mo sa mga anak ko, makikita at makikita ko sila, Manuel. Sa isang iglap, Misteri, binuhat niya ang kambal at tumakbo patungo sa bintana. Balak tumakas. Pero bago pa man siya makatakas,
Biglang sumugod si Batik at mariing kinagat ang kanyang braso. Napaigtad si Helen at nabitawan ang isa sa kambal. Mabilis namang nasalo ni Manuel ang bata. Habang si Tatay Andres ay hindi nag-aksaya ng oras, inihagis niya ang gulok patungo kay Helen upang pigilan ito. Pero sinalag lang ito ng kanyang bisig, dahilan upang tumalsik ang gulok palabas ng bahay. Sa kabila ng sugat, muling sinubukan ni Helen na tumalon sa bintana. Pero hindi pa rin siya tinantanan ni Batik. Muli itong sumugod at sinunggaban siya, dahilan upang mawalan siya ng balanse at mahulog sa ibaba. Nagmamadaling lumapit si Tatay Andres at Manuel sa bintana upang tingnan kung ano ang nangyari. Sa ibaba, nakita nilang bumagsak si Helen sa matulis na bakod ng kahoy. Tumagos ito sa kanyang katawan. Napahiyaw siya sa sakit. Unti-unting nawala ng malay hanggang sa tuluyang binawian ng buhay. Pero sa kasamaang palad, hindi lang siya ang nawala. Kasama niyang nahulog si Balat at natusok din ang bata sa matulis na kahoy. Hindi maipaliwanag ang sakit na nararamdaman ng mag-asawa at gayon din naman si Manuel. Si Tatay Andres na noon ay matapang na lumaban ay ngayon ay hindi mapigilang lumuha habang yakap si Nanay Ising. Tahimik lang din naman si Manuel. Bakas sa kanyang muka ang labis na kalungkutan. Pagkatapos ng trahedya, ipinaliwanag ni Manuel ang buong katotohanan. Siya pala mismo ang nag-iwan sa kambal sa bukid, sa paniniwalang mas magiging ligtas sila roon kaysa sa piling ni Helen. Ayaw niyang mamuhay ang mga ito bilang aswang at gusto lamang niya na lumaki sila bilang normal na mga tao. Siya rin ang misteryosong figura na madalas nakikita ni Tatay Andres sa malayo. Hindi isang aswang, kundi isang tahimik na tagapagbantay. Pinoprotektahan ng kambal mula sa ina nilang aswang. Pinagluksan ng mag-asawa ang pagkawala ni Balat. Sa likod ng bahay nila siya inilibing, habang dinala naman ni Manuel ang bangkay ni Helen sa isang malayong lugar upang doon na ito ilibing. Magmula noon, iniwan ni Manuel ang bata sa pangangalaga ng mag-asawa. Ayon sa kanya, mas magiging ligtas si Tisoy sa kanila. Dahil hindi rin siya sigurado kung patuloy pa rin siyang tutugising o hahanapin ng ibang kamag-anak ni Helen. Paminsan-minsan, dinadalaw pa rin niya ang kanyang anak at ang mag-asawa. Pero nang magbinata na si Tisoy, hindi na siya muling nagpakita pa. Hindi nagtagal, nagkasakit si Nanay Iseng at kalaunan ay binawian na ng buhay. Sa kanyang huling sandali, bago siya tuluyang mamaalam, ibinulong niya kay Tisoy at Tatay Andres ang isang bagay, ang pangalan na matagal na niyang gustong ipalit kay Tisoy. Darwin! Ang gusto kong ipangalan sa'yo ay Darwin. At iyon nga ang buong katotohanan, Misteri. Oo, tama po kayo. Ako si Darwin, ang batang napulot ni Nanay Ising at Tatay Andres. Lahat ng ito ay binahagi sa akin ng tatay. Mahirap man paniwalaan sa una, wala namang dahilan si Tatay Andres para gumawa ng kwento tungkol sa akin. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Sana ay magustuhan ito ng inyong mga tagapakinig. Maraming salamat po sa pagpili ng aking kwentong kababalaghan.